proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong.
Good morning! Magandang mainit na umaga. Happy Wednesday morning! Ikalabing-tatlo na po tayo ng Mayo. May 13, 2026 na po tayo. Muli, samahan niyo pa rin po niyo lingkod. May binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Kaya simula na tayo. Meron pa rin po tayong pasyente. Sikapin nating matulungan ngayong umagang ito ng Miyerkules. Alamin natin anong ating maipaglilingkod sa isa nating pasyente. Kaya standby lang. Pero congratulations muna, ha? Congratulations sa higit 63,000 na mga guro na nakapasa sa March 2026 licensure examination for professional teachers. Ayan. Mga bagong guro na ba nating mga nagsipagtapos ay well-equipped na sa makabagong panahon ng pagtuturo. Sabi po ng Professional Regulation Commission ERC, higit 18,300 sa mga nakapasa ay kumuha po ng pagsusulit sa elementary level habang 45,000 ang nakapasa sa secondary level. Yun, anim po na kumuha ng pagsusulit sa elementary teacher level ang naghati-hati sa unang pwesto, makaraang makakuha ng pare-parehong markang 95%. Galing! Congratulations! Ayan, sa mga top sa licensure examination for professional teachers. Mamaya banggitin natin yan isa-isa. Sandali lamang, puntahan muna natin ang Pag-asa. Sabi kasi yung heat index daw natin inaasahang papalo po sa 45 degrees Celsius. Ang init nun na. Mararamdamang init po yan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Pero meron pa tayong low pressure area pala na nasa loob ng PAR, no? So, ibig sabihin, dun sa sinasabing heat index na yan, danger level na heat index, ayun, 46 na mga lugar sa bansa natin ang nasa ilalim ng danger level heat index. At 45 degrees nga po inaasahan. Naku, kainit. Mas okay pa. Huwag lang aabot na 50 degrees Celsius. Diba, Ma'am Grace Castañeda mula po sa DOST Pag-asa. Ma'am Grace, good morning. Yes po, good morning din Ma'am May at sa ating mga taga-subaybay. Tama po kayo, patuloy pa rin na magiging mainit at maalinsangan yung panahon na ating mararanasan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. For dito sa Metro Manila, ang forecast heat index natin ay from 40 to 42 degrees Celsius, while most areas po ng Luzon at ilang bahagi or malaking bahagi din ng Visayas at Mindanao, posible pong mula 42 hanggang 45 yung ating forecast heat index for today. So sa areas po yan ng Agusan del Norte, maging sa ilang bahagi din po ng Tarlac at sa mga area din po ng Isabela, possible po dyan yung forecast heat index natin or heat index na 45 degrees Celsius. So generally, nasa extreme caution to danger level pa rin po tayo. Kaya hanggat maaari, limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman maiiwasan, lalong-lalo na po kung yung trabaho natin ay outdoor or sa labas, from time to time sumilong at magpahinga na lamang po tayo. Ugaliin din natin yung pag-inom ng tubig at huwag kalimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw. Samantala, yung LPA naman po na minomonitor natin, yung si dating bagyong Kaloy, nasa loob pa rin po ito ng PAR. Huling namataan ng sentro sa layong 495 kilometers east of Vira, Catanduanes. So, nasa karagatan po ito, malayo sa landmass and wala po itong epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Kung may mga pagulan po tayong mararanasan, mostly yung mga isolated lamang o yung mga biglaan, ngunit panandali ang pagulan, dala po ng mga localized thunderstorm. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Ayan, maraming salamat Ma'am Grace Castañeda mula po sa DOST Pag-asa. Basta ingat-ingat lang po ha sa napakainit na panahon na ating pong nararanasan, lalong-lalo na po yung mga nasa probinsya na ang temperatura po ninyo, ang inyong heat index
45 degrees Celsius. Aba, dyan pa naman yan sa Etiaga, Isabela, Camiling, Tarlac, Butuan City, Agusan del Norte. Oh. Tapos 44 degrees Celsius, Tuguegarao City, Cagayan, Iba, Zambales, Sangli Point, Cavite City, Cavite po yan, sa Ambulong, Tanawan, Batangas, Alabat, Quezon, San Jose Occidental, Mindoro, Dumangas, Iloilo, Panglao International Airport, yan po sa Bohol. Diba? So nasa 43 degrees Celsius naman sa iba't iba pa rin bahagi po ng o probinsya natin, like Muñoz, Nueva Ecija, sa CLSU, QB Point, Subic Bay, Olongapo City. Aba, ganun din. O ngayon Tarlac nga, mainit talaga dyan. Hacienda Luisita, Tarlac, Infanta Quezon, Coron, Palawan. Ayan, sa Vira, Catanduanes, Huban, Sorsogon, CBSUA, Pili, Camarines Sur, Mambusaw, Capiz, Catbalogan, Western Samar, Tacloban City, Leyte, Borongan, Eastern Samar, Surigao City, dyan po sa Surigao del Norte, at Hinatuan, Surigao del Sur. Ang taas ng heat index nyo, ingat-ingat. And then, ang 42 degrees Celsius naman, dyan po sa Naiya, dito sa Pasay po yan, Dagupan City, Pangasinan, Bacnotan, La Union, Kasiguran, Aurora. Kaya doon po sa ating mga kababayan na napakataas po ng heat index, ayan, inom po lagi ng tubig ha. Paalala po natin lalong-lalo na po sa ating pong mga elderly, sa ating mga lolo't lola. Bantayan ng inyong blood pressure. Ano po? Okay? So mga kaibigan, balikan ko lang ha, mag-congratulate lang tayo doon po sa mga teacher, na pumasa po sa kanila pong professional licensure examination, para po sa professional teachers. Ayan, congratulations dahil 6 daw dun sa kumuha po ng exam, elementary teacher level. Naghati-hati sa unang pwesto. Nakakuha po sila ng markang 95%. Congratulations sa ating pong mga teacher. Ann Christine de la Peña Danlag, ng Yusep Tagum. Jade Vine Ikot ng CTU Danao. Ano mang school po? Ganun din from CTU Main, Linhart Masamayor, Luwad. Balik tayo, CTU Danao din. Mark Andre Quizon Saberon. Aba. Then number 5, Princess Willa Malingin Yamahon, Bukidnon State University. At Monet Lucerna Siap, MSU General Santos City. Galing! Congratulations! And then secondary level teacher exam naman, top notcher si Rachel Ray Ramos Recote. Mula po sa Visayas State University, Baybay, na nakakuha ng 95.80%. Galing! Congratulations sa ating mga bagong teacher. At tayo po ay alam niyo naman na ating mga teacher, napakahalaga ng papel niyan para hubugin po tayo ang ating pong pagkatao mula bahay papuntang eskwelahan, di ba? So yan po yung kaalagahan ng teacher sa ating pong lahat. Sila po yung mga nagtuturo sa atin, di ba? Para maging matagumpay sa buhay. Oras po natin 23 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Standby ang ating pong pasyente. Sikapin nating matulungan mula po sa Caloocan City. Isang 30 years old na meron pong karamdaman, may sakit sa kidney. Babalik po tayo. DZRH Operation Tulong. Ang Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 30 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Dako na po tayo sa ating pasyente ngayong pong Wednesday morning. Dito pa rin sa ating programa, 30 years old si Ana Desiree Infante. Taga 10th Avenue, Caloocan City po ang kanyang sakit, chronic kidney disease. Nakakabata pa rin ito, no? CKD agad. So, siya po ay for kidney transplantation na po, no? So, alamin natin mula po sa kanyang nanay, ayan, si Nanay Elizabeth Infante. Sapagkat ito pong si Ana Desiree, wala po siyang trabaho. Dati din po siyang nagtrabaho naman sa call center. Pero nung pong November 2024, nakaramdam daw po ng pagkahapo and then hinihingal. Kaya po nagpa-check up. At doon po na-diagnose na siya po ay may CKD stage 5. Naku, agad-agad chronic kidney disease stage 5. Sinabihan po ng doktor na kailangan na niya magpa-dialysis at kidney transplant, So, siya kung magpapa-dialysis siya, yan po ay charge po sa PhilHealth at yung gamot daw binabayaran. And then June 2025, last year, na-confine po ulit dahil lumalaki po yung kanyang tiyan. Yan, dahil naman po pala sa gallbladder stones. Yan, natakot sila na baka madamay sa sakit ng kidney failure stage 5. So, nag-worry po yung kanyang kapatid na si Bernadette. Kaya nagdesisyon po na i-donate yung kanya pong isang kidney, dito po kay Ana Desiree. Kaya nagpa-check up at nagpa-laboratory test na po silang magkapatid para malaman kung match po sila para makapag-kidney transplant na po si Ana Desiree, So, alam natin, nag-schedule ba yung operation for transplant ni Desiree? Oo. Si Bernadette naman, dalaga pa ito at talaga namang mahal na mahal niya yung kanyang kapatid. So, si nanay naman po, Nanay Elizabeth, ay biyuda na po, isang retired employee. Meron pong tinatanggap na maliit na pension, pero hindi sapat para po maipagamot niya po si Desiree. 4 yung kanya pong anak, si Nanay Elizabeth, at yung 2 anak naman meron ng kanya-kanyang pamilya. So dahil nga po dito sa kondisyon ni Ana Desiree, kailangan nilang mag-ipon para po dun sa kinakailangang pagpa-kidney transplantation. Yan. So alamin natin at nasa linya na si Nanay Elizabeth Infante. Nanay Elizabeth, magandang umaga po. Good morning. Nanay Elizabeth. Nanay Elizabeth, good morning po. Good morning po, sir. Oo, Nanay, si May po ito, si May. Opo. Si May? Opo. Good morning po, May. Ayan, Nay. May po. Oo. Babae po ako. Ay, sorry po. Boses lalaki lang po. Sorry. Bedroom sorry voice. Po, sorry. Naka-bedroom voice pa po. Hindi. Nag-allergy po. May allergy. Anyway, Nanay Elizabeth, nasa ospital po ba kayo ngayon? Andito po kami ngayon sa NKTI. Okay, kasi sa NKTI. Kasi po for interview sa social service. Nakapila po kami. Okay. Pang-ilan po kayo? Pang-ilan kayo? Siguro po pangalawa kami sa tatawagin. Pangalawa na. May number na po kami. Opo. Ayan, sige, bilisan na natin. Baka bigla kayong tawagin. Okay, so katabi niyo po si Ana. Ano pong nickname ni Ana? Ana Desiree Infante po yung patient. Ano pong nickname niyo sa kanya? Anong pangalan?
Sandra po. Ayan. Layo si Ate Sandra. Opo. Oo. So si Ate Sandra po nandyan kasama ninyo dahil kayo po for interview. Opo. Sila pong dalawa. Yung donor po, yung ate niya. Opo. Yung anak kong panganay. Saka po siya. Uy, ang ganda naman. Dalawa po silang- Ang ganda naman ni dito, ni Ana Desiree Yun na po. doon sa kanyang picture. Ayan. Ang ganda-gandang Thank you po. bata. Opo. So, ngayon po, kumusta naman siya? Kumusta ang kanyang kondisyon? Ayos naman po kasi medyo nakakahakbang. Mhm. Yun nga lang po, ilang hakbang lang po yun. Tapos hinihingal na po siya. Oo, pero siya po ay nag-undergo na po ng dialysis. Opo. Magto 2 years na po siyang nagdadialysis. Kaya lang kailangan na talagang i-transplant. Ano po? Opo. Ayun. Kasi po pag hindi, magkakaroon siya ng mga komplikasyon. Opo. Yung heart enlargement niya, tapos po yung hypertensive po kasi siya. Opo, doon po Kaya sa transplant, ano pong pinaparedy sa inyo ng NKTI, National Kidney Sa Transplant ngayon Institute? po, malalaman po namin yung ano po yung i-ready. Hopefully po na makapasa kami sa interview. Ay, oo. Kasi po, muna po kami, nag-private. Opo. Para po, at least alam namin yung idea kung ano yung dapat gawin. Opo. Since nung sinabihan na po kami doon sa gagastusin na almost 1.2, 900 to 1.2. Opo. At ano lang daw po yung doktor. Kasi PhilHealth naman daw po. Okay. Cash po sa doktor. Sabi ko, ay wala po. Kasi akong ganyan. Mhm. So, may nag-recommend na mag-apply kami ng social service. Opo. Pero ganun pa man po, siyempre may gastusin pa rin daw na expect namin yun. Kaya sabi ko, okay lang, kahit sige pumila kami. Kaya pinagdadasal ko na maayos yung yung pangangatawan niya, yung kalusugan niya. Kasi po madalas po siyang nag-episode. Opo. Kailangan malakas yung kanyang katawan, nanay? Okay. So, nasa tabi niyo ba si Ana, si Sandra? Opo. Oo. Nakakausap po ba siya? Opo naman. Ay, pwedeng. Okay. Medyo mahirap siya magsalita sa ngayon. Kasi po, Ma'am May, kakabunot lang po ng ipin kasi isa po sa requirement yung mabunutan siya ng ngipin, ng mga sirang ngipin. Ay, opo. Pwede naman po, kailan po hindi sige po, wag po. kailan siya ganun Sige. katagal. Opo. Sige lang po. Kausapin niyo po. Sige po, wag na po. At baka mahirapan, okay sabi niyo po, opo. Kasi tinahi po yung gums niya. Okay. Bagang po kasi. Opo. Sige po, wag na. Opo. Baka mahirapan. Anyway, sige po nanay. So ngayon sabi niyo po, kapag ka po nagpapadialysis, meron pa po kayong binabayaran? Sa ngayon PhilHealth? po, wala naman po PhilHealth. Kailan po, kaya po maglalabas ka lang ng extra na cash. Pag may pinagagawa po sila na hindi na po sakop, privilege sa sa PhilHealth, pag hindi na po saklaw. Like ano po yung mga pinapagawa? Patulad po halimbawa yung mga injections, kasi kumbaga sa isang injections, meron tinatawag silang 4,000 IV ba yun? Hanggang doon lang po kami. Since madalas po siya nag-episode, dadagdagan po yung medications niya. Yun na po yung bibilihin namin. Opo. Mga ganon. Opo. So, every po ba ang dialysis niya? 3 times a week? 3 times a week po. PPHS. Oo. So, 12 sa isang buwan. Opo. So, kailangan nyo kahit papaano yung mga pagbili po, pagbayad dun sa... Opo. At saka po, siyempre po, kumakain sila. Yung pong hindi nyo alam kung ano yung gusto nilang mainin, biglang magpapabili ng gano'n na wala naman sa budget mo, parang gano'n. Opo, nanay. Kasi pati po yung panglasa, wala na rin po. Opo. Sige po, Nanay Elizabeth, manawagan tayo, hingi po tayo ng tulong para po sa mga gastusin pa rin ni Ana Desiree. Go ahead. Apo. Okay, go ahead po, Nanay. Manawagan tayo. Sige po. Go ahead po. Ako na po yun, Opo. Sige po. Manawagan kayo. Sa lahat po ng may mababang kalooban dyan po at saka
nahingi po kami ng kahit na malaki siya, maliit na bibigay. Yun po ay aming lubos na pagpapasalamat. Para po sa anak ko na magdadialysis, nahingi po kami ng medical o financial assistance. Pagpapasalamat po namin ng marami yon at pagpalain po kayo ng poong may kapal. Marami po salamat. Okay. Yan mga kaibigan, si Nanay Elizabeth Infante, no, na nanawagan ng tulong pa sa bagay. Pag nagpa-kidney transplant, na malaki din ang budget para doon ihahanda po ninyo na kailangan ipunin mula po sa mga galing din sa mga assistants. So doon po sa mga maaring tumulong po para kay Ana Desiree Infante, ayan, pwede po magpadala sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong. Pagsamasamahin po natin na anuman pong blessing na inyo pong pwedeng i-share kay Ana Desiree. Ang number po naka-flash po sa inyong mga television screen, 0956-197-9471. Ayan po, 0956-197-9471. Pakilagay po pangalan Ana Desiree Infante. Ano po, para po yan kay Ana Desiree. At kailangan niya rin po ng financial assistance para nang sa ganun mabili din yung mga umabayaran yung kinakailangan para din dun sa kanyang dialysis. Yan po. Okay, Nanay Elizabeth, para po kahit paano meron kayong pandagdag, bigyan po namin kayo doon sa mga regular donation po ng office ng Senator Lito Lapid, si Supremo. Bigyan ka po ng 2,000 pesos para kay Ana Desiree. Apo. Ayan. At salamat po, Ma'am May. At sa lahat po ng makakapag-abot po, kahit na ano po man yan, maliit o malaki. Salamat po. Okay, pasalamatan po Senator Lapid, nakikinig ngayon. Ayan, doon sa kanyang budget na pondo para. Thank you po. Thank you po, Senator. Pagpalain po kayo ng pong may kapal. Humaba pa po buhay nyo para po marami pa po kayong matulungan. Opo. At baka kakailanganin ni Ana Desiree yung mga guarantee letter para dun sa kanyang transplant. Sige lang po, ilalapit natin kay Senator Lapid. Ano po? At meron din pong 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation. PPAF. Talaga po. Opo. Ayan, pagsamahin po natin. Salamat po sa inyo. So, yan po. At doon sa mga tutulong po, maraming salamat. Nanay Elizabeth, lagi kang mag-iingat at magpapalakas para kay Ana Desiree. Okay po? Sige po, at baka mamaya bigla kayong tawagin na. Opo. Titingnan ko na nga po doon sa screen. Sige po, Nanay. Ingat po. Salamat po. Pakisabi po kay... Opo. Bumaba pa po yan. Yung mahasang panahon pa po kasi marami kayong ginagawang panawagan na hindi po namin kayang gawin sa pamamagitan ninyo. Nagkakaroon po kami ng, at yung ibang katulad namin bilang CKP, nagkakaroon po sila ng paraan na makahingi ng tulong. Salamat po. Ayan, okay. Sige po, at ikaw din po lagi ka mag-ingat. Pakisabi po kay Ana Desiree, magpalakas po siya. Okay. Sige, mga kaibigan. Sige po, si Nanay Elizabeth Infante para po sa kanyang anak na si Ana Desiree Infante. Ayan, sa mga tutulong, maraming salamat. Again, maraming salamat po, Senator Lito Lapid, Sen. At syempre sa Pampamilyang Paaralang Agricultural Foundation. Sana madagdagan pa yung ating mga donor para mas marami pa po tayong matulungan. Kaya bigla ko tuloy naalala yung mga Rotarian na tumutulong sa atin. Lagi-lagi pala nakikinig sa atin. Ang past governor ng Rotary International District, 3810, Governor Lilian Lai de la Cruz. Lagi daw sila nakikinig. Hi, Gov. Lai. Ayan. At syempre, sa lahat po ng mga tumutulong at talaga namang kahit na mapagsama-sama natin sa kanilang munting kaparaanan ay nakapag-share po ng blessing nila. Ayan, thank you so much po and God bless you all. Oras po natin, 43 minuto na makalipas ang 10:00 ng umaga. Babalik po tayo. DZRH Operation Tulong.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 47 minuto na makalipas po ang 10:00 ng umaga. Ayan, bati lang tayo ha. Alam nyo kanina, pagsakay ko nung Grab, nakakatuwa naman. Ayan, abay, listener pala natin talaga avid, ano? Yung ating natsyempuhan na mamang Grab driver. Tapos nagkataon, nakatropa pala ng ating Cambio King team leader na si Bong Briones, ating lifetime team leader ng Operation Tulong. Aba naman, maraming salamat po. Pasalamatan lang natin ha. Si KLD Matanggihan De Castro. Ayan, saan ba sabi niya? San Jose, Batangas. Abay, Batanggenyo. Ayan, si KLD Matanggihan De Castro. Ayan, good morning po at maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Pakikinig, panonood. Meron siya iPad dun sa nakatutok siya lagi sa atin. Ayan, sabi ko, tropa pala ng Bong Briones. Si KLD, LD kit ng pangalan niya, Matanggihan De Castro. Sabi niya na isakay na rin daw niya si RH12 Bakit Milky Rigunan. Galing. Thank you po, salamat. Maraming salamat. Ayan, puntahan natin. Uy, batiin ko lang muna, sandali lang. Magtatampo sa akin ng aking Auntie Nida Espaliardo. Belated happy birthday, Auntie Nids. Love. Yan, mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday.
ngayong pong buwan ng Mayo. Ayan, happy birthday. Yan. Doon po sa mga advance na nagpapaabot ng birthday sa inyong lingkod, salamat po. Hindi ko pa po birthday. Wag mo nang magpatanda. Di naman magpatanda. Oo, pero ano yan blessing po yan pagka nagsa-celebrate ng birthday. Thank you so much. Yan, sa mga nagpapaabot ng pagbati. Ayan, hindi pa po. Malayo-layo pa. Bago matapos ang Mayo. Sandali lang, mahigit 500 rallyista sumugod diyan po sa Senado, sa labas. Dahil pinasusuko na daw po nila si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kanina na-interview lang natin Sen Bato diba? 2x2. Alamin natin ang update mula kay RH15 Jessel Ricafort. Jessel. Sumugod mismo yung mahigit 500 na rallyista sa labas ng Senado kung saan nagkakanlong si Senator Bato de la Rosa ngayon. Pinasusuko nila si de la Rosa sa International Criminal Court at hinimok yung liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano na huwag protektahan yung mamamatay tao. Aminado si Bagong Alyansang Makabayan Chairman Teddy Casino na apektado ng palit liderato sa Senado ang pag-aresto o sa senador. Pero kung makabayan niya yung mga mambabatas, tigilan na yung pagkakanlong sa isang kriminal na pumatay sa libo-libo nating kababayan. Sinundi na rin ng mga rallyista yung pagbansag ng ilan kay De La Rosa bilang bagong bayani ng bayan. Kasabay nito yung apila nila sa paspasang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Nangangamba itong mga demonstrador na patagalin ni Cayetano yung proseso ng pagpapatalsik sa pwesto sa pangalawang Pangulo. Panahonaan nila na yung sambayanang Pilipino naman ang manalo at katigan ng proseso at batas. Ito si Jessel Ricafort. Jessel? So kumusta? Nadadagdagan ba yung mga nag-rally? Parang meron bang ibang grupo pa bukod diyan sa nandyan na ngayon, nasa harapan? Itong mga grupo na nagkikilos protesta ay pinangungunahan ng bagong alyansang Makabayan at kasama nila yung iba't iba pang grupo. Nagsimula ito pasado alas 9 kaninang umaga mismo at mamaya naman 1:30 ng hapon ay may panibagong grupo yung magsasagawa dito ng pagkilos sa tapat ng Senado. Pangungunahan naman yan noong Tindig Pilipinas. Ayan, oo. Pero yung mga pulis natin, pagka ba nagpupunta ang mga rallyista dyan sa may harapan ng Senate, kailangan pa nila magpaalam? Meron pa silang permit? Jessel, wala naman. Oo, ang binabanggit mismo itong bagong alyansang Makabayan ay nakakuha naman ng permit para sa kanilang demonstrasyon. Pero hindi sila nakalapit doon hindi kagaya mismo sa mga previous na sinasagawa ng mga kilos protesta dito sa tapat ng Senado. Hindi nakatungtong itong grupong bayan at iba pang mga rallyista doon sa mismong tapat ng Senate gate. Nandito sila sa bahagi ng southbound lane ng Jokno Boulevard sapagkat nakabarikada yung 1,200 na puwersa ng kapulisan. Okay, maraming salamat, Jessel. Sa ngayon mismo ay wala pa naman na sinisiklab na anumang tensyon sa pagitan ng Jessel, pakinggan lang natin saglit yung sinasabi nung leader nila, pinaka-leader. May iba't iba sila ditong mga guest speakers. Mismo galing sa iba't ibang grupo. Hanay, ito, pakinggan natin yung nagpapatuloy na programa dito sa labas ng Senado. Ng anti-terror law para mapatahimik ang taong bayan. Papayag ba tayo na busalan ang ating mga bibig? Papayag ba tayo na walang bahala ang ating mga karapatan? Nandito mga kapatid ninyo, mga makabayan na tumakbo sa Senado. Kami ay nakapasok sa loob ng Senado ngayon. Ano ang magiging hatol ng taong bayan? Convict namin si Sara, ipabaresto din namin sa Bato dahil katarungan ang kapalit ng pakikibaka natin ito. Maraming salamat po. Jessel. Assalamualaikum sa inyo lahat. Tuloy ang laban!
Miss May, isa sa mga tagapagsalita mula sa isang grupo na kasama ng Bagong Alyansang Makabayan na nagsasagawa. Daming pulis. Ang kapal nung maraming player yan Oo. Kahit ngayon, Miss May, wala pa naman tayo nakakita na ilang tagapagsuporte dito ni Senator Bato de la Rosa. Kaya sa kabila nitong isinasagawa na kilos protesta ay nananatili naman na maayos yung pagsasagawa ng aktibidad dito. Walang sumisiklab na anumang tensyon sa pagitan ng dalawang hanay. Okay, maraming salamat, Giselle. Mula dito sa labas ng Senado, ito si Giselle Ricafort para sa Deezer 8 Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, RH15 Giselle Ricafort. Samantala, bago tayo magpaalam, ayan, mag-announce lang tayo ng ating bloodletting activity partnership dyan po sa Pangasinan. Ayan ang ating MBD team headed by Sir Noli Onchenco, Sir Steve Vasquez, Sir Joy Velasco, Miss Eileen, and everybody sa ating MBD team ng Operation Tulong ay meron tayong bloodletting activity. Yan. At yan po isa po magitan ng Yuchong, ng Jose H. Yuchong Tian, Masonic Lodge number 354, kasama po ang LGU ng Basista, Pangasinan, ang lokal na pamahalaan. Yan, salamat, makaipon tayo ng dugo para sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. At maraming salamat, Worshipful Master Manny Mencias, napakasipag. So sila po ay gaganapin po yung bloodletting this coming Saturday, May 16, dyan po sa Basista Auditorium sa Basista, Pangasinan. Baka marami po tayong mga blood donor dyan, ha? Baka pwede po kayong makiisa sa bloodletting activity na yan para po sa ating para po sa ating mga kababayan mga ngailangan ng dugo dyan po sa bahaging iyan ng Basista, Pangasinan. At meron din tayong partnership ang ating medical team ng DCRH Operation Tulong Voltracom at kasama bang Knights of Columbus dito, Chairman Danny Detera. Ayan, at of course si Engineer Mike Lawan at si Casen ng Luna, ang team para sa dental, optical at tuli. Circumcision. Uso yan ngayon habang nakabakasyon ng mga estudyante. Yan po sa Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Magkakasabay na naman tayo sa Operation Tulong. Yan, dyan po yan gaganapin, sabi ni Chairman Danny Detera ng ating medical team ng Operation Tulong. So medical mission, tuli, dental, opta, at ang ating palang partner dyan ang Mad Dog Motorcycle Club. Mad Dog Motorcycle Club. So yan po para po doon sa mayroon pa, may support pala din ng Rotary Club of San Bartolome. Ayan, thank you so much sa ating pong mga partner. Wala na tayong oras, tayo po'y pansamantala munang magpaalam. Ayan, sa pangalan po ng ating buong pwersa ng DCRH News Center, DCRH Operation Tulong, at Ipiwina Pearl Hasoro. Maraming salamat, Billy Ray Domingo, RHTV. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Oras po natin, meron na lamang tayong 3 minuto at alas 11 na ng umaga. DCRH Operation Tulong. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa